kanila daw yung project na yon. No, yun nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay si no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Mainit na usapin sa social media kung sino ang tunay na nagpasimula ng Bukana Bridge Project. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Pangulo Marcos sa naturang proyekto, maraming netizen ang nagpahayag ng saloobin at nagsabing credit grabber umano ang kasalukuyang administrasyon. Batay sa State of the City Address ni dating Davao City at ngayon Vice President Sara Duterte noong taong 2018, iginiit niya na kasama sa kanyang mga priority infrastructure initiative ang 1.5 bilyong pisong Davao River Bridge Bukana Project na sinabing tutulungan ng pamahalaang Chino na itayo. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges. One bridge. Sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay si no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko ha, correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president.
Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China, sila nagbigay niyan, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba masama tayo ng loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think, kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, yung worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang In pesos. opo, In budget. pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ng ka China. dyan. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga doon sa mamahalo natin, kasi bigay yun sa atin, bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspeksyon siya, pero naman kahit papaano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam niya yan, I think the president knows that, hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan, at nabuo yan, at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former president, Tatay Digong. And as you said nga, and confirm talaga, it's really a grant, bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang mga kinatawan ng Chinese Embassy. No, but unfortunately wala talaga ako nakita. Wala ako nakitang mga members ng consular office doon. It was only a few people siguro from the side of the president, the side of the government, and from DPWH and DOTR, and siguro maraming mga doon. Pero wala akong nakitang tawag nito, kinatawan ng Chinese embassy. As tinanong ko yung taga DPWH, ang tinanong ko kung kailan ba talaga officially magbubukas yan, ang sabi is December 15, no? December 15. Tapos ito ata ang magbibigay alibyo ng trapiko diyan, yung dumadaan sa may Bolton Bridge at Governor Generoso Bridge sa Bangkirohan, at yung dadaan doon sa may Rojas Avenue, habang hindi pa ata makumpleto yung doon sa may Santa Ana where. But again, this is really a welcome development, no, sa tiga Davao. Opo. Kaso lang yun na nga, kay Tatay Digong ito. Opo. Konsehal, bago lang si partner Admar. Sir, kung babasahin mo po kasi yung mga komento, no, sa social media, titingnan mo rin yung analytics. To sum it all, ang comment ng tao, kung magbubulit summary tayo, rubbing salt into the wound yung nangyari, na parang may sugat na nga, kasi nga ang Davao City, ang buong Davao region, mahal na mahal ang dating presidente, tapos nagpunta pa dyan ng presidente ngayon, tapos ito ang ginawa niya. Panistula daw pinapahiran ng asin yung sugat sa puso ng mga Dabawenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga sabi ko minsan ayoko na manood except sa inyo, may ibang balita kasi parang ewan ko, parang minsan hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina wala akong choice, gusto kong tignan ko talaga, lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina.
lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang baluarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta siya dito eh. No? Hindi lang siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi siya welcome ng mga tao dito. Kasi nung paglipad ng chopper nga kanina, may video ang sinasigaw Duterte. Pero the point is, magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun, no? Taga Davao tayo. Tapos ang presidente natin doon, si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin. Konting respeto. Lalo na sa Chinese government. No? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo, maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas pag tinitignan mong interview talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga, inspection siya, walang ano yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard, talagang napakaganda pagkagawa niyan, no? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun, I think nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Gabi. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito'y sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin niyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bukana, Davao River Bridge Bukana project, Konsehal? Or Klaro ito na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan ang talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito'y nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters.
including 477-meter long bridge. So sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost, and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po'y dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsihal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing na abutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano. Hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. O yung nga yan ang hindi yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's not really it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila, the record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa dyan Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na anong nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Para ka nasa ibang bansa, yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam niyo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan Ganyan ang pagkagawa, napakatibay, napakapulido ang pagkagawa. Napakaganda talaga. Malayong malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol, no? So ito ang mga legasiya ni former President Rudy Duterte. And just yun na naman ang hinihingi natin konting acknowledgement lang naman. Opo. No, hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga Dabueño hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Hindi pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kahit ano, wala. Pinabayaan lang siya. No, hindi tayo ganoon We are decent people. Kaya, although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na yon na part, no? Yung kakabalik lang ni former President Rodrigo Duterte sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na program na po niya. Nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito ganyan. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa, bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa,
parang ano na yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin, as long as matapos, maumpisahan, matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung parang kakapalan ng mukha na kumbaga hindi mo na nga in-acknowledge, parang yun pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? I just wish that he would really be honest, be true to his words when he talks ba. Sometimes kasi alam mo naman minsan masyado siyang bulol, minsan hindi natin maintindihan yung sinasabi niya. I don't know what's causing that. Maybe your guess is good as mine. But yung the point of nandito siya tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin for the sake of argument that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it.